Praise the Lord! Hallelujah! Hindi na napakasapit dito, pero lagi yan, nangyari po man ang maupo mo. Kasi ako siniset ko ang ating PowerPoint. Okay, glory to God. Ang tunay na napakabuti Diyos sa galing ito, no? Dahil muli tayo tinipon, tayo tinawag ng ating Panginoon. Kapatid mo ay kalabihan mo, kapatid? Salamat. At dumating ka. Kalapakan natin si Lord. Isa pa, sino kapatid? Kapatid mo kapatid. Salamat. At naandyan ka. Muli kalapakan si Lord. Palasa, sino kapatid? Salamat. Pero kita muna. Bakit wala ka natin? Ganito God, no? So, bilang pasimula, no? Yun. Okay. So, ang ating topic ngayon ay tungkol sa pagiging alagad, no? Pero bago yan, sila. Yun. Okay. Nakasobrang na lang. Atas muna ako na. Yun, okay, glory to God. So, I'm sure kaya may katabi mo, ano? Okay, kasi alam mo, ang habit ng mga charismatic, pagdating silang sabihin niya, hahanapin yung kakilalasan mo si sister. Ayun, tabi tayo, yan. Kaya asahan mo, yung katabi mo, kilala mo yan. Walang duda. Amen, ba? Pero, go, kaya natin ito, no? Okay. Okay, alam niya awit? Alam nyo? Lagi niyo na? Parang lang mula usapin. Okay, the song goes this way. Go, bigyan mo nasa diya tayo. Okay, the song goes this way. Kilala kita, ikaw ay si Kristo, sa'yo ang ngiti, sa'yo ang mata. Bilang mo na. Doon sa iyo mga tawag, tatawa ka. Ha! Gano'n. Grabe naman. Charismatic pa ito. Sa iyo mga tawa. Wala na. Gano'n na. Natapos na. Sa iyo mga tawa. Wala ka ba? Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nagliwanag ang buhay ko na makilala. Okay, ako na. Kaya may action. Kilala kita, puro mo yan. Okay. Ikaw ay si Kristo. Sa iyong mga ngiti, pinakamagandang ngiti mo naman. Yung parang himatay na kasama mo. Sa iyong mga tawa, nakasaan? Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nagliwanag ang buhay ko. Kaya, talaga ba nagliwanag ang buhay niya nung makita ka? Baka naman nabuli ko. Nang makilala kita. Tayo tayo. Okay? Kung isang Diyos po. Okay. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Sa'yo mga ngiti. Sa'yo mga ngiti. Sa'yo mga tawa. Sa'yo mga tawa. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nagliwanag ang buhay ko. Okay. Ang ganda. Kaya ang problema, wala kang kausap. Sino kausap? Kaya kita. Tapatan mo yung kausap mo. Grabe naman yan. Tapatan. Maghanap ka lang ko, pa. Tapos mamaya, pag-ilan natin, lalabas ka dyan. Kumanap ka naman ng iba, iikot-ikot tayo, amen? Pwede na. O, sige ka naman mo. O, iba, walang kausap. O, sabi rin naman, pambihira naman. Sige ka, partner. May ka-partner na, taas naman yung may ka-partner. Taas naman yung may ka-partner. O,
Kilala kita. Ikaw ay si Luis. Sa iyong mga ngipin. Kausapin mo yung kakabi mo. Sa iyong mga mata. Kilala kita. Ikaw ay si Cristo. Naghiwalay ang buhay. Sumalat ka ng iba naman. Kilala kita. Ikaw ay ikaw lang kausap mo. Sa'yo. Tatay, walang kausap. Bobby, nagtitito ako. Sa'yo mga tao. Kilala kita. Ikaw ay si Cristo. Naghiwalay ang buhay. Bakit? Kumama ka naman ng iba naman. Kilala kita. Tatay, walang kausap. Sa'yo mga ngipin. Sa'yo mga tawa. Kilala kita. Ikaw ay si Cristo. Naghiwalay ang buhay. Alam ko rin ang iba naman. Kilala kita. Ayan naman ang kausap ko. Ikaw ay si Cristo. Sa'yo mga ngipin. Uy, sa'yong mga tawa. Sa'yong mga tawa. Kilala kita. Ikaw ay si Cristo. Naghiwalay. Ikaw na huwag na ikaw na magiging. Kilala kita. Ikaw ay si Cristo. Sa'yong mga ngipin. Sa'yong mga ngipin. Sa'yong mga tawa. Sa'yong mga tawa. Kilala kita. Ikaw ay si Cristo. Naghiwalay ang buhay. Iba naman! Iba naman! Iba naman! Kilala kita. Ikaw ay si Cristo. Sa'yong mga ngipin. Sa'yong mga ngipin. Ay, sa'yong mga tawa. Sa'yong mga tawa. Kilala kita. Ikaw ay si Cristo. Naghiwalay ang buhay ko na makita. Amen! Glory to God! Isa na lang sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Okay. Tunay nga po, kilala mo na kasi si tatay kaya nasa walang kausap. Hindi mo si tatay. Okay. Okay, puna po. Okay, salamat sa Diyos. At tunay nga kasi na usually pagdating dito, upo agad eh. No, hahanap na upuan niya, no? Sabi niya, ano? Sabi tayo. Yan, hanggang sa matapos, yan naman ang kausap mo. Katabi mo. Okay, kaya pinag-ibot-ibot tayo. Kaya nagsasabi naman, kung hindi pa kanyang usap mo, nakausap mo na silang gano'n. Okay, glory to God. Muli ito, palagay sa inyo lahat, no? At sabi nga sa awit ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos. Purihin ang Diyos. Amen ba? Tingnan mo ngayon ang katabi mo. Tingnan mo. Pakiramdaman mo. Purihin nga ba yan? Buhay? Maraming natulog ka kasi. Tandaan ito And yet some of them were not able to open their eyes again. You know why? Ask me why. Sabay-sabay. Malakas. Kasi it was their time. Oras na nila kagabi. Yung natulog ng gabi, maraming pa sanang gagawin ngayon. Pero hindi. Sabi Lord, oras mo na. Pero ikaw, this morning, ginising pa niyo Lord. Ngayon ba? Tapos ayaw mo umating dito o kakainis ko. Nagkatang nila po. So tayo dito, magpupulingan tayo. Pero wag po nila tayo. Bro? At this point, yung kanang kamay mo, lagay mo sa iyong puso. Okay? At pakinggan mo ang bawat tibok ng puso niya, kapatid. Bawat tibok, yan ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa iyo.
Bawat tipo, yan ang tanda ng pag-asa binibigay sa iyo ng Diyos. Ang mabuhay, ang purihin siya, at samahin siya. Sa gabi nito, kapatid, habang tumigil sa pusin yan, aawitin natin Panginoon kaya ating pagpapasalamat. Upang siya'y pasalamatan. Lord, salamat at katulong gabi. Salamat, Lord, at inisip mo ko this morning. Tunay nga, Lord, na mahal mo ako. I worship you, Almighty God. There is none like you, O Lord. There is none like. I worship you, O Lord. I worship. Oh, Prince of Peace. Hallelujah. That is what I love to do. That is what I give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Lord. I worship you, Almighty. There is none like you. There is none. This time, ating itasabi na yung kamay na nagpasuko. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Oh, I worship you, O Prince of Peace. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise. For you are my righteousness. I will worship you, Almighty. There is none like you. There is none like. May the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Lord God, we praise you, we glorify you, we give you thanks, O Lord. We thank you, Lord, for giving us the opportunity to attend this meeting, Lord, prayer meeting. Lord, tunay nga po ito, tinawag ko, Panginoon. Ito, Lord, sa gabi nito, ako ay dumudulog sa iyo. Ako ay narito, Panginoon, upang sambahin ka, dakilahin ka, purihin ka, Panginoon, at pasalamatan. Lord, I cannot do this alone, so I humbly ask for your grace, Holy Spirit, to lead me, to guide me, to empower me. Holy Spirit, the sanctifier, I pray and I humbly ask to anoint my heart tonight, overtake my pride. Holy Spirit, the sanctifier, I pray and I humbly ask to anoint our hearts tonight, overtake all the impurities in us, O Lord. Holy Spirit, the sanctifier, we pray and we humbly ask to anoint our hearts tonight, lead and guide us. Holy Spirit, the sanctifier, we pray and we humbly ask to anoint our hearts tonight, empower us. So may kabakbalik tayo mo sila yun. For last time, let's see the Lord. Tayo sila ko, let's lift up our hands. I worship you, hallelujah. There is none like you. There is none like you. I worship you. I worship you. Oh, Prince of Peace. That is what I want to do. That is what I want to do. I give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Almighty. There is none like you. There is none like you, O Lord. There is none like you, O Lord. There is none like you. And in the Father, the Son,
Muli, isang malakas palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak na rin sa mga amen! May kasama, praise the Lord! Hallelujah! Okay, mangyari ko po. At sa dito, hayaan niyo ko magpakilala. Okay. At ako po ay adopted speaker ng God's Helping Hands sa pumuno po ng aking helper, but si Brother Joe, may sure lang naging siya dito, no? Same time, may po isang speaker member ng SOT. Ano ba yung SOT? Servant. Ayan, servants of the Almighty and loving Savior. Sino yung marunong magluto? Siyempre, mga nanay. Hindi ba yung salt ialagay sa niluto nyo sa una? Amen. Asin. Pakiingman. Ano sinasabi mo? Ang sarap naman ng luto mo. Grabe. Hindi mo masabing, ano salt ang ginamit mo? Hindi naman, di ba? Bakit? Kasi ang salt nagpakalasa, pero hindi pinupuli. Hello? Patalahin. Ang asin nagpapalasa, pero hindi pinupuri. Dapat gawin tayo, pagpalasa rin tayo sa ibang mga tao, nilayo sa rito, pero huwag tayo maasa na tayo ay pupuri. Ayun ba? Eh gusto ng kapatid. Narinig mo yun. Nakonsensya ka naman. Palakpakan natin si Lord. Amen. Okay. Ang aking asawa, napasig yung babae yun. Pero yung babae yun, my ex-young friend, and now my lifetime partner. At kami po ay member ng Our Lady Ibanon Ledge Encounter. Na ngayon ay iba na pangalan, binabago na yung pangalan dito sa Antipolo. No? Ito po ay Nuestra Señora de Desamparados. Ang haba, no? Marriage Encounter Community. Kami po ay MD. Sa piro, meron na focus na kayo tayo. Sinita tayo. Opo, magkami mo po ay MD naman. Okay? Ito rin po ang profession sa Third Order Lay Dominican, Order of Preacher. Dito po sa simbahan ng... Ano simbahan? Kasi po, hindi ka. Sa kayo po sa Espola lang. Kaway sa Quezon na. Santo Domingo. Yan. Kaya Dominican, okay? Ako po si Brother Art Salceda. Tulad po sa atin po, ako po yung mga kaunayan kay Mayor Salceda. My mother was from Bohol, Bisaya ba? My father was from Leyte. Ano yung Leyte? Waray naman. Hindi ko malam kung paano nagkaitibihin ng dalawa. Eh si Salceda ng Mayor, meron din ko lang yung taga-Bicol. So, layo, no? Ngayon ko dito na baka yung mga inunukoy sa mag-anak, no? So, the OP stands for Order of the Preachers. Okay? So, yan po ang ating pagkakailan. Okay, at sa dito, napakailan dahil ang ating pag-usapan ay tungkol sa pagiging alagad ni Kristo. Basahin mo naman ang sabay-sabay. Ngayon, titigan mo yung kapatid mo. Ayun ang katabi mo. Titigan. Sige lang, ang kami mo, alagad ba yun? Parang hindi naman. Sige, kalapakan natin si Lord. Sige. At ang mayan tayo, walang iba kundi si San Lucas. Kasi babasahin sa kabalata 4, talata 25 hanggang 33. Pero mas maganda pag-usapan natin si San Lucas po. Sino si San Lucas? Si San Lucas ay isa sa 4 evangelista. Yan, no? Sa bagong tipan ng Biblia at siya ang may akda ng Ebanghelyo ni San Lucas at mga gawa ng mga apostol. Siyang author yun. Profesyon. Si San Lucas ay isang manggagamot. Wow, professional. Doktor, kung baka sa panahon natin. Isa rin siyang ayon sa Pablo. Sabi ni sa Pablo, si Lucas ang minamahal na manggagamot ay bumabati sa inyo. Yun. Sa panahon doktor si San Lucas. Hindi naman doktor dito. Okay. Ano ba? Ang kanyang pinagmalan, siya tinutuloy na isang hentil. Ibig sabihin, nasa labas siya.
hindi siya hudyo, hindi siya kapamilya, hindi rin siya kapuso, nasa labas siya, hindi siya katoliko, ibang ano niya. Okay? At kung sige simula sa Antioquia, sa Syria, no? Ang mga hentil yan, mula sa laking Gentiles o Gentiles, no? Na nangangulugan lang kabilang sa isang angkan o tribo, yung mga hentil. Okay? Ang hentil, katawagan sa para sa isang tao hindi Hudyo, hindi kabilang. Okay? Sila yung titulo na nalalayo o far off, malayo. Okay? Mga tupa na wala sa kulungan. Okay? Sheep that are not on of the fold. So, hindi sila, nandiyan na sa tabi-tabi. Hindi sila kabilang. Okay? Madalas siya kasama sa San Pablo pag may bilang naglalak may para sila kasama sa San Pablo. Missionary sila sa iba-ibang mga bansa, no? At the same time, sa kanyang sulat, lagi siya sa isang kami. Bakit? Kasi personal lang experience. Narito kami. Nakita namin. Parang gano'n, no? Kami na andito. Na-witness namin. Parang gano'n. Okay? Manunulan. Sa siyang may sa Ibanghelyo San Lucas, mga gawang puston o papatungo sa paglalat ng Kristyanismo, sa kanya pala simula ng Kristyanismo. Okay? Ang kanyang tema sa ay tungkol sa habag at awa ng Diyos para sa mga mahihirap, makasalanan, at mga tutuloy na mababa sa lipunan. So, yung pinaka-least, pinaka-mababa. Okay? Ang kanyang simbolo, kaya kung pumunta ka simbahan, hanapin mo yung baka o buya. Yan ang simbolo ni San Lucas. No? Bakit? Kasi yung time na yun, ini-offer yung sa offering, yung mga baka. Okay? O buya. No? Kaya pag pumunta ka simbahan, asa mo San Lucas dito? Kasi mo, yung kanyang simbolo ay baka. Okay? Siya patro naman magagamot. Pintor, may mga pintor dito? Painter? Wala. Siya'y magagamot ng hayop o ng hayop. Sa atin, pag natin ang tinatawag ito, veterinaryo, grabe yun. Grabe kayong profesyon. Pintor, magagamot, at veterinaryo. Siya'y pintor. In fact, ay sa tradisyon simbahan, siya'y mawain ang pagpapasakit sa napi at nangangailangan. So, yung soft-hearted siya sa mga napi, sa mga nangangailangan. Okay? And then, sa isang pintor, isang matalino, masusi, at malinaw kanyang pagsasalaysay, pagbuwa siya ng sulat. Nagagaytinihan. Tapat na kasama ni San Pablo na natin sa tabi niya up to the last minute. Okay. San Lucas lamang ang kasama ko, sabi ni San Pablo sa ikalang Timoteo. Masigasig na pagpapayag ng buting bali. Talagang very bold siya. Talagang nagpapayag siya kasama ni San Pablo. Okay? Pati kasi sa ilang simbahan, sa gawang kusol ay kiniwin ko rin niya siya rin ang mayakda. Okay? Mga katangian, buong puso siya nang ibahagi sa misyon paglakbay upang ipagkalala si Kristo. Talagang naman very bold siya, very active. Ito, maganda. No? Siya isang pintor. In fact, sa tradisyon ng sa ating simbahan, kailangan siya nagpita ng unang larawan ng mahal ng Virgin Maria, icon. Siya nag-paint doon. Ayon sa tradisyon ng ating simbahan. Sa panili, nag-drawing, nagpita ng larawan ng ating mahal na ina. Okay? Ayan si San Lucas. Okay? So, ayan yung basa natin ang iniyalaman ng San Lucas sa balata na 4, talata 25-33. Sabi rito, ang pagiging alaga ni Kristo. Okay. Ito yung mga, alam mo ba yung Lululig Club? Lululig Club, sinakala. Sabi kasi kanina, pagiging alaga ni Kristo. Ngayon, baka may kilala kayo. Flavor sa Lululig Club. Ano ito? Yung lulubog, lilitaw sa prayer meeting. Kailan mo nga yung katabi mo? Kapatid, sabi mo kapatid. Member ka ba ito? Mukhang maraming member ha? Yan yung member ng Lululig Club. Lulubog, lilitaw. Lilitaw, lulubog.
lilitaw na naman ako. Diyan ka na naman. Galing mo talaga. Hallelujah. Meron bang member niya dito? So, parang mo ulit sumasok, parang marami ang house, okay? Pero sabi kasi, pagiging alaga ni Cristo. So, baka mayroong sabi, may sululit ka dyan, ha? Makonsensya naman kayo. Amen. Okay? Okay. Sabi rito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanya at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sarili niyang buhay ng higit sa akin. Grabe pala yung pagmamahal mo dapat kay Lord. Dapat pala mahigitan pa. Okay? Dapat sabi, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sino may magpasa pa ng krus? Ang galing naman ng communicating ito. Wala ba ng problema sa buhay? Hallelujah. Amen. Lahat tayo. Hindi ka pa lumupok dyan kung wala kang problema, kung wala kang pagsubok sa buhay. Amen. Ba't ka nandito? Ulit dito. Sino may mga problema sa buhay? Kaya dumami na. Magaling talaga. Mga plastic na yun. Hallelujah. Hindi ka pwedeng umupok dyan kung wala kang pasan ng krus. Bakit? Kasi pagpasan ng krus, nakikibahagi tayo sa kay Kristo. Amen ba? Kaya tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Mukha bang may pasan ng krus dyan? Parang hindi naman. Hallelujah. Parang kalangin si Lord. Amen. Okay. Kung ang isa ninyo, kung isa ninyo nagbabalak na magpinantore, hindi ba siya uupo muna upang magplano? At pwede tumakla ng magagamit niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para may patapos sa kanyang ipatatayo? Tanong, itong covered court, anong unang tinayo? Sino yung covered court ito? Kalagay niya anong unang tinayo? Anong unang nilagay? Bubong? Poste. Siyempre, poste. Okay, poste muna siyempre. Isip mo, paano ko yung tatayo ito? Poste muna. Yung kakapitan. Amen. So, kung ikaw ang nag-iisip, kailangan ng poste. Kailangan ng, anong tawag mo? Ano ba karpetero dito? Yes, yung pundasyon. Yan, yung pundasyon, no? So, ganun pa tayo pala, no? Baka matapos na may lagay ang mga pundasyon. Yung pundasyon, tama. Okay. Ay hindi naman mayari ang tore. Kaya kukutyain lamang na lahat na makita iyon. Sabi nila, ang tao nito yung simulang magtayo, ngunit hindi naman ay patapos. May concrete man lang dito. Dahil naman, marami mga constructive na. Hallelujah! Grabe, no? Milyones. Kinikilabutan na po. Grabe na atin. Milyones. Grabe ito. Grabe pa rin ang tao rin, no? Buti lang, di ka pong Christmas. Okay. O sinong hari ng ipagdigma sa kapuhari na ang hindi mo na maupo upang paglaran mabuti kung kaya niya. Lagi sa 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban ng may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay masusugo na siya ng mga tinatawan, masusugo na siya upang may pagkasundo. Hindi pa kapaglaban, hindi pa pagbatiin na lang tayo, talo na tayo eh. Okay? Kaya hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Talikuran mo lahat sa iyong buhay? Talikuran mo na ba? Amen? Okay? Ayan ang mabuting palilang ng San Lucas, okay? Yun. So, sa pagiging tunay ni Kristo, anong dapat? Kailangan unahin ng Diyos higit sa lahat ng bagay. Kaya na natin ito ngayong gabi. Ang sarap manood ng TV, amen? Ang sarap magpahinga. Kaya nito ngayong gabi upang unahin ng ating Diyos. Ano pa? Higit pa sa pamilya, ari-arian at magiging sa sariling buhay. Pagdadala ng sariling krus. Alam mo na, may krus ka ngayon. Alam mo na. Okay?
Kahalagahan ng pagsusuri ng kahinatnan bago pumasok sa isang mahalagang kasya. Kaya nga pinag-isipan, Lord, ano bang nais mo sa akin? Lord, ano bang kalooban mo sa akin? Lord, tama ba ito? Lord, okay ba ito? Bago ka magkasya, kailangan may bibig ng Holy Spirit. Hindi yung tira-tira-tiran. Okay? Para desisyon ka. Okay? Okay. Ngayon, anong aral ng simbahan ang pinapayag ng San Lucas? Sa gabi ito, isa-isay natin. Number 1, pag-ibig sa Diyos higit sa lahat. Taas ka pa ba yung umiibig sa Diyos? Taas nga sila ng kamay. Hallelujah. Para pa namin sa Lord. Okay. Pag-ibig sa Diyos higit sa lahat. Okay lang ba may hanap buhay? Okay lang. Kailangan eh. Sabi nga, huwag pakainin ang mga tama. Kailangan mo hanap buhay para mabuhay yung pamilya. Okay lang yan. Okay lang ba yung pamilya? Okay lang. Pero huwag yan ang maging dahilan upang makalimutan mo ang Diyos. Makalata natin si Lord. Kaya kung unang-una, pag-ibig higit na lahat. May paano to? Ito ang pinakamataas antas ng pagmamahal sa Diyos. Hallelujah. Grabe, gano'n pala yun. Ang pag-ibig sa Diyos higit na lahat ay pinakamataas antas ng pagmamahal sa Diyos. Amen. Ano pa? Lahat ng ugnayan, pamilya, kaibigan, at sa itong gustuhan ay dapat nakaugat sa pagmamahal sa Kanya. Lord, anong decision mo para sa akin? Para sa amin? Lord, ginising ako bukas? Anong plano sa akin, Lord, para bukas? Lord, paano ko lumilingkod sa iyo? Dapat naka-align ka agad sa Kanya. Okay? Unang-una, paano mo higit ng Diyos? Paano ibigay ng Diyos higit sa lahat? Unang-una, panalangin. Nananalangin ba kayo? Amen. Ano ba yung panalangin? Ay isang espiritual na pakipag-usap sa Diyos. Nakipag-usap ba kayo, Lord? Amen. Sa gabi, nananalangin ka ba? Pagising sa umaga. Amen. Kaya nga po, pagising sa umaga, the moment I open my eyes, I usually say, Lord, thank you for the gift of life. Lord, salamat, ginising mo ako sa mga ganito. Ibig sabihin, may pag-asa pa ako. Amen ba? Lord, salamat na nakadalo ako sa pulong nito. Lord, salamat, mamaya matutulog ako. Sino mga sigurong pagising natin sa umaga, magigising pa tayo. Wala. So, unang panalangin. Kalawa, pagdalo sa misa. Dumadalo ba kayo ng misa? Ano ba ang misa? Ang misa ay pinakamataas antas ng pagpupuri sa Diyos. Kaya nga during Mass, bawal mag-rosary, bawal mag-rubina. Ito, kinanong ko na sa dati saang part ng misa, pinaka-the best humiling? Yun. During consecration, inaas yung hostya, humiling ka. Titigan mo. Tinaas yung chalice. Tignan mo. Humiling ka. Amen. Samantalang dati, ano ginagawa mo? Tinaas yung hostya, ano ginagawa mo? Yung mo ka naman. Binabaan na ko, wala mo. Napon ka. Tinaas yung chalice, ano ginagawa mo? Yung mo ka na naman. Binabaan ko, wala na naman. Kaya ito yung, Alam mo problema dito? Hindi kayo magtagpo ni Father. Kasi yung alayo ko. Tingnan mo. Lord, may sakit yung anak ko, pagaliin mo naman. Lord, lagi isang yung anak ko, tulungan mo makapasa. Sorry. Tulungan mo makapasa. Nalayo Layo din ako. Wait lang po Okay. Lord, may sakit yung asawa ko, palalimin ko naman. Lord, ayusin mo naman yung business namin, yung trabaho namin. Amen. Okay. Ikatlo, turuan ang mga batang manalangin sa oras, higit sa oras ng
bago kumain. Alam mo, pupunta kami ng restaurant. Nung ginagawa ng mga bata na cellphone. Hindi mo maawan para manahimik ka. Amen. Ano nilalaro? Ba't mo alam? Roblox. Okay? At pag ilagaw mo ako, galit yan. So, sama mo na sa tayo magsimula, no? Bago kumain, bago matulog, turuan ng bata na mananalo, na nawawala na ngayon. Amen? Okay, ano pa? Panginoon, anong kalooban mo sa akin? Talk to God. Lord, ano bang gusto mo para sa akin? Lord, ano bang plano mo para sa aking asawa? Lord, ano bang plano para sa aming pamilya? Mahalaga naka-align ka. Isusuk mo sa kanya lahat. Amen. Palakpan natin si Lord. Okay. So, ang una, palakasang malakas. Okay. Ikalawa. Ayan, ito na. Hallelujah. Pagpasan ng sarili krus. Lahat tayo may mga krus. Amen ba? Kinabay ka rin mo. Kinabay. Ayan. May krus yan. Kahit maganda yan. Kahit naka-lipstick yan. Kahit naka-makeup yan. May krus yan. Amen. Anong sabi dito? Ang pagiging ni Kristo ay hindi madali. Amen ba? Bakit? Kasama dito ang pagtanggap sa mga sakripisyo. Pagtitiis ng hirap at panindigan sa pananampalataya. Kahit sa gitna ng pagsubok, ayoko naman, sir, puro pagsubok naman. Lord, mag-i-resign na ako. Mag-i-resign ka. Nag-apply ka dito? Ako naman ako, mag-i-resign ka dyan, ha? Ayoko naman mag-serve. Kasi puro naman pagsubok naman pala. Lord, ayoko na. Tigna ako. Hindi mo pwede yung gano'n. Sa moment na upo ka dyan, alam mo may pagsubok. Eh, ba? Anong sabi dito? Sabi kay Mateo, sinabi niya sa kanya mga lagad, ang sino mang nananangin sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya kanyang sarili. Pasalin niya kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi ka makakasunod kung wala kang dalang krus. Hindi ka makakasunod kung wala kang mga pagsubok. Yan ay ayon kay Mateo. Pasalin ay kay San Marcos. Yun, no? May tatlong requirement. Una, itakwil na kanyang sarili. Pangalawa, pasalin ang krus. At pangatlo, sumunod. Kay Mateo yun. Subukan kay San Marcos. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad. At sinabi na, ang sino mga nanalay sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasalin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pareho, di ba? Amen? Mateo kay San Marcos. Pareho. Alam natin po naman kay Lucas. Ano pinagkaiba? Ano pinagkaiba ng sila? Parehas ba? Matay natin. Ang sinabi sa mga lahat, ang sino bang nananay sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasalin araw-araw. Hallelujah. Ayon niya kay San Lucas, araw-araw pala dapat may pasal kang krus. Amen ba? Para kasama natin doon. Si San Lucas na nagsabi niya, araw-araw kaya matindi. Kaya tanong ko, ano, mag-serve ka pa ba? Amen daw, parang galing sa ilog, amen. Amen, palapal natin si Lord, amen. Araw-araw, okay. Tulad pa rin ng krus, kailangan tanggapin ang mga pagsubok sa buhay ng may pananampalataya. Yan ang basic yung faith mo. No? Tinawag mo ako dito, ihanda mo sa mga pagsubok. Kailangan kasama kita. Pero sabi ng Lord, cast all your anxieties to me. Okay? Ano ba? Kapag ito ang magpapalakas ng ating relasyon sa Diyos. Yung panapataya mo naman siya magdudugtong sa ating Panginoon. Amen? Okay. Huwag mahiya o matakot na
ipahayag ang pananampalataya kahit minsan ay kinukutya ng iba. Nalasin ba ito? Kinukutya kayo ng iba? Pa-prayer meeting pa? Pakar-charismatic pa? Pakar-charismatic pa doon? Amen. Ang unang kumutya sa akin, nanay ko. Mother ko ang unang kumutya sa akin. Pa-prayer meeting ka pa dyan? Pakar-charismatic ka pa dyan? Sabi ko, Lord, ano ba? Nang na, kinuha na siya ni Lord. Okay, sabi na God. Okay, next. Pagpasan sa likod, ikalawa. Okay, ikalawa. Ano yung una? Ay, very good. Hallelujah. Katoliko nga kayo. Ha? Sabi ni Father Rey Soriano, kami ang dating daan. Enemy mo yung relationship. Excuse me. Dating daan, kami ang tamang daan. Tamang nga naman. Katoliko. Ay, mayayabang mga Katoliko. Walang matandaan. Katoliko. Soriano, tamang daan. Iglesia Cristo, Soriano, dating daan. Iglesia Cristo, tamang daan. Katoliko, Walang walang matandaan. tatandaan. Pangalawa pa lang ito. Ano yung una? Alam ko yan eh. Kaya nakatandaan ko. At yun na nga, ano yung una? Pag-ibig, higit sa ikalawa, pagpasa ng sarili ko. May natandaan na. May palakpan natin sa Lord. Okay. Ikatlo. Ano? Pag-aralan ng mga larawan, may korupsyon. Nalinga, di ba? Para sa ipakil ng bata, no? Para bang mas aware sila sa nangyari sa mundo ito kaysa sa inyo? Ha? Okay, fame. Yung mga kasitatan. Okay? Yung kayamanan. At alam nila, yung mga under the table. Okay? Pero ang sabi ni Lord, sa gitna, sabi niya, no. Sabi niya, no. Ano ito? Pagtalikod sa makamundong kayamanan. Amen. Okay lang ba magtrabaho? Okay lang. Okay lang yan. Okay lang kung may pamilya, okay lang. Okay lang kung may asawa, okay lang. Pero huwag yung maginilan upang makalimutan mo yun. Kaya sabi sa Pangalo, pagtalikod sa makamundong kayamanan. Hindi katlo. Okay? Kailan may katabi ko? Mukha bang mayaman niya? Parang hindi nyo ba? Kaya katlo, pagtalikod, huwag mo hayaang dahil sa pera makalimutan mo ang Diyos. Amen. Okay, glory to God. Okay, sabi sa Roma, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi, hayaan yung baguhin ng Diyos sa inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Palapakan natin si Lord. Ang ibang kalooban niya, ang maging bahagi ng community ito, ang sabihin siya, purihin siya. Kaya ayaw yung sa unang sa Juan, huwag niyong ibigin ang mundo o makamundong bagay, sapagat ang sino mang umibig sa ito ay hindi umiibig sama, sapagat ang lahat ng makamundong bagay ay ano? Ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi na mumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo lahat ng bagay sa pinagdansahan ng tao ay maglalaho. Ngunit, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Hallelujah. Ang ganda, no? Ang ganda, no? Diba? O talagang ganyan. Mas mahaba, talagang maganda. Grabe, maganda. Oo. Tungkol saan? Basta maganda. Hindi ko naman itindihan. Hallelujah. Okay. So, ay unang sa San Juan. Okay. Ayon sa natin si Bob, hindi dapat maging handang material. Tama nga naman. Na bagay o kayamanan sa pasunod mo kay Jesus. Okay na naman. Kung meron ka ng kayamanan, okay lang yan. Pero huwag yung magilan parang kalimutan ng Diyos, no? Iwasan ang bisyo. Katabi ba asawa mo?
Meron pa mo, katabi ba asawa mo? Hindi. O yung mga katabi asawa, bulong ng mga asawa mo sa mga kapat, kayo mo din. Narinig ko yun. Hallelujah. Okay. Oo, tapos na ako dyan. Iniwan ko na yan. Grabe. Charot ha. Ang maling influence na kahit mahirap itong tanggihan. Okay? Ang tunay kayaman ay ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin sa Lord. Okay. So, no corruption. Katalikod sa makamudong kayamanan. Okay. Dapat maging handa at may malinaw na pasya. Dapat yung mind mo. Yan. Ano ito? Sabi ni San Lucas, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ng lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa ng ng kawan ng hindi napapahiya. Maging handa ka tayo dapat, no? Okay? Ayaw magkawitaan. Sa gayon magagawa mo mabuti pagpapasya at ang bawat sabihin mo ay kalaban ng ang ibabay niya. Kaya man kayo may kondisyon kay Lord. Ano bang will mo, Lord, sa aming pamilya? Ano bang will mo, Lord, sa aming mag-asawa? Kasi will niya, maging bahagi ka ng tuwid ito. Mag-lingkod sa Kanya. Amen? Ang pagsunod kay Kristo ay hindi basta emosyon. Iba kasi emosyon ginagamit eh. At pero sabi, o panatiling desisyon. Hindi pwedeng lulubugin ito ka rito, ha? Mga members ng Lulili Club yan. Pakonsensya naman kayo. Okay, ayun ito. Ano yung sabihin, Lord? Ito yung isang panghabang buhay na panasa. Amen ba? So, dapat may biyaya man o wala, dapat nanatili ka namin sa community. Amen. Glory to God. Pagkakas si Lord. Okay. Ano yung apat? Pagiganda at may maliw na pagpapasya. Ilan na? Ano yung una? So, naman tayo. Ano po? Pag-ibig. Pangalawa? Okay. Ikatlo? Ikatlo. Nag-tulising pa sa kisip. Okay. Ika-apat? Okay. So, yan ang apat na pahayag na simba. So, dagdagan ko lang, no? Sabi, ano bang pagiging dedication talaga? Isa-isa natin ulit. Pagtalima sa kalooban ng Diyos. Lord, ito ba ang will mo? Your will be done. Kaya ang managing, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo saan? Gilid mo sa lupa ka lang, hallelujah. Dapat nabukita ang kalooban ng Diyos para lang sa langit. Amen. Yan ang una, no? Ang alagad ay handang sunod sa mga Kristo kahit mahirap. Inuuna ang kalooban ng Diyos kaysa sa sariling kagustuhan. Ginagawa niya ito. Amen. Isa lang ito mapunta. Yung iba, ginagawa ito. Wala lang. Okay? Okay? Kalawa, pagdadala ng booze. Sabi ko rin, hindi pwede nga dito ka, pero wala ka namang booze na dala. Okay? So, kailangan, meron tayong booze na dala. Ang alaga ay hindi magtiis, magsakripisyo at maninigay sa panampalataya. Ikatlo, paumuhay sa pag-ibig. Hallelujah. Tignan mo yung galing mo. Tignan mo. Mukha bang pag-ibig yan? Mahal mo ba yan? Siyempre. Pero ano yung paraan? Pero papakain ng pag-ibig. Kaya naman natin, dahil mo sa tayo. Ayon kay Juan, sa mga magitan nito, makikilala ng lahat na kayo mga nagatuto kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Love one another. Hindi love another. Diba yun, ha? Okay? Okay, dapat paglingkod sa kapwa. Ito yung parang kapapayag ng pag-ibig. Ano yan? Hindi para kapagyarihan o dangal, kundi para sa kabutihan ng iba, lalo na ang mga mahirap, mahina at naaapi. Kalima, pagpapalagan ng mga buting balita. Ginagawa niyo ba ito? Ang daming tao siya. Ilan naman nangyayari ko rito? Ilan ba kayo na-recruit dito?
Wala? Zero? Yan baka hindi mo naiyak dito, pero naiyak mo yan. Amen? Okay? Ang alagad ay hindi lamang tahimik na napalataya, kundi maging saksi din ng Ebanghelyo, sumunod ng salita at gawa. So, nakikita pa tayo, kailangan sa gawa din. Hindi lang puro amen ang amen. Kailangan gumagawa din tayo. Amen ba? Tandaan natin, ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi lagi madali, pero ang gatimpala ay buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yung pala yung price. Kalawa, ang pagiging Kristiyano ay nanginanang radikal na pananampalataya at pagsunod kay Jesus na may kasamang sakripisyo, may kasamang pagtitiis, may kasamang pagkakatuloy interes alang-alang sa Diyos. Amen. Ay, tapos na pala. Hallelujah. In the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord God, we praise you, we glorify you, we thank you, Lord. Lord, salamat po sa labing ito at kinaunaw mo sa amin kung ano tunay na pagiging alagad, Panginoon. But Lord, we cannot do this alone. So we continue humbly ask for your grace, Holy Spirit, upang kami patuloy mong gabayan. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa aming paglilingkod. Maging matatag kami, higit sa mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Lord, na maging karapat-dapat kami, Panginoon, na maging karapat-lingkod mo sa isip, sa sasagawa. Lord, kami maging bahagi ng community ito na gumagawa, nagpapahayag, nakikita, nangaanyaya, Panginoon, upang malalaman ang kaluluwa patungo sa iyo, Panginoon. Lord, ang gagawang community ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na sooner or later, lilisanin namin ang mundo nito. Pero Lord, bago mangyari, Lord, hayaan mo makapag-hikayat kami, ang aming kapwa, ang aming kapatid, upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, itinapalanan ng aming pamilya, aming tahanan, aming peace, Lord. Lord, pagpalain mo kami, ingatan, gabayan, Panginoon, sa araw-araw, sa oras, sa bawat buwan, sa bawat oras, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan physical, kalakasan financial, kalakasan material, Panginoon. Upang sa pagiging doon, magamit namin upang ibahagi namin sa aming kapwa, Panginoon. Lord, tulog mo maramdaman ka namin sa aming buhay. Tulog mo, Lord, maranasan namin ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpatawad, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Na siya magpapalpas sa amin sa buhay na kayong pagligod. All this we pray in His name. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. So the beginning now and will be forever. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Isang mapalagay po sa inyo lahat.